If you have a position or power in a community, especially here on social media, if you have great influence, that also means great responsibility. So, ito ay si Larry Gadon at siya din po ay isa sa mga hindi ko na-appreciate talaga dito sa social media. At kahit pa noon. Kasi lagi niyang ginagamit ang salitang BOBO. Kahit na may punto yung ibang tao, palagi pa din niyang sinasabihan na BOBO. So, ito ang natututunan ng mga kabataan. First, huwag niyong ipamukha sa akin bakit si Duterte ay sinuportahan mo, nagsasabi yan ng hindi maganda. But if you come to see his speeches, ginagamit lang niya ang salitang yon, yung masamang salitang yon, kapag talagang dapat sa oras at sa emosyon niya. Hindi yung kahit kailan, kahit saan sinasabi niya ang ganitong mga salita. Okay? Pero, do I agree with that? No. But I appreciate Duterte dahil siya ay talagang nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Now, let's get back to Gadon. Bakit hindi ko siya na-appreciate? Sabi niya, haka-haka lang ang kahirapan sa Pilipinas. Kasi pag pupunta ka sa mall, marami ang nasa mall. Kapag nasa labas ka, marami ang nagkokotse. So sabi niya, haka-haka lang ang kahirapan. Hindi niya alam kung pupunta ka talaga sa mga slum areas sa Pilipinas, kahit lang sa Manila, malapit lang yan, sa Malacanang, sa Manila lang, makikita mong hirap na hirap ang mga Pilipino. At sinabi mong haka-haka lang. Kaya, not so long ago, si Gadon ay hinatulang guilty ng Korte Suprema sa gross misconduct. So sana talaga lahat ng mga social media influencer na may mga sinasabing hindi maganda, dapat sana pwede ding hatulan ng guilty ng Korte Suprema ng gross misconduct para naman hindi pa marisan ng mga kabataan. This is a good lesson for everyone na hindi pala dapat kung ano lang ang sinasabi natin. Dapat isipin din natin ang kapakanan ng kabataan. Halimbawa na lang, yung mga tao na nag-iisip na, ay nagpapakatotoo lang siya, sinasabi lang niya kung sino siya. Pero isipin mo naman, may mga bagay hindi mo dapat sabihin publicly, lalong-lalo na kung marami kang followers. Kaya nga dapat sinasabi natin, kapag meron kang influence, that also comes with responsibility. Iilan ba ang na-post ko dito na hindi ko na-appreciate dito? At sabi pa ng mga nag-comment is, ang tanong, na-appreciate ka ba ng mga taong yun? Why do I care? I don't care because I don't need approval. Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, dapat ready ka na i-hate ka ng mga tao at ibubuli ka ng mga tao bulag sa katotohanan. Kaya, nasa sa inyo lang naman kung sino ang inyong pakikinggan, kung sino ang inyong susundin at kung sino ang inyong panonoorin. But for me as media, I feel this is my responsibility to tell the kids and the children na huwag niyong pamarisan ng mga taong ito dahil sila ay nagpo-promote ng negative vibes sa inyo at negative information na pwedeng maka-apekto sa inyong paglaki at pwedeng maka-apekto sa inyo psychologically, and imbis na mali, yun pa ang inyong gagawin dahil nga sa mga sinasabi ng mga taong ito na nagpo-promote ng negative motivation. Let me share to you this. Lahat tayo ay nagkakamali. Failure is our education. Kaya kapag may nagsabi sa atin na, huy, mali yan, siguro it's time to retrospect, ponder, mali nga ba yun? O sige, magbago na ako. Para hindi lang para sa sarili mo, but para sa kabutihan ng iyong kapwa-tao.